Imagine, gutom na gutom ka, tapos wala kang makitang tindahan sa paligid, pero nasa Japan ka. Oh, wow! At yun bang public toilet, pero parang nasa 5-star hotel ka? So guys, sa video ito, pag-uusapan natin ang 5 kakaibang bagay para sa akin na normal dito sa Japan, pero halos hindi mo makita sa Pilipinas. Kapag unang beses mong bumisita sa Japan, maraming bagay ang mapapaisip ka talaga kung bakit wala tayo nito sa Pinas. Mula sa vending machine hanggang sa pagsauli ng nawala mong wallet. Top 5 vending machines kahit saan. Ang unang kakaibang bagay ay ang sobrang daming vending machines. Sa Pilipinas, makakita ka ng vending machines sa mall o minsan sa opisina. Pero dito sa Japan, literal na nasa bawat kanto. Kahit nasa probinsya ka, bundok o maliit na eskinita, may vending machines. Ayan, mamili tayo. Pili natin yung donuts na yan. Okay? So, dito meron din yan. So, ayan. Kung ano yung number niyan is 100, number 8. Number 8 siya, tapos 130 yen. So, lagay natin dito. Isa. 120. Sarap, masarap. Tapos dito guys, dito ka mo kumakain, yan yung ano mo. View. Ang linis, di ba? Hello guys, andito tayo ngayon sa ramen vending machine. Oh, di ba? When it comes to ramen, Japan. When it comes to Japan, ramen. So, everywhere talagang mayroon tayong dito, ramen shop. Parang bawat kanto may ramen shop. Tapos dito talaga ramen vending machine. Ayan, isa dito. Ayan pa isa. So, dito yung ramen. Iwan ako dito. Ramen din ito Pero mas maganda dito. Shoyu ramen. Diba? Ang dami mong pagpipilian. So, to be honest guys, first time ko bumili para dito sa vlog na to. Ayan. So, shoyu ramen is number 4, 650. So, number 4. Yan. Ito, number 4. So, pipindutin natin yan. Cow. Cow, it means to buy. Yan. Tapos, nauna na yung yung coins. Ayan. Sana yun. Ayan. Ito na siya. Ito na siya, guys. Wow, nakaano siya. Naka-cellophane pala siya. Naka-frozen siya, guys. So, ibig sabihin, dadalhin mo pa siya sa bahay. Tapos may pa siya, expiration date. Ayan, nakalagay dyan, 3 to 4 minutes. Ayan pala. So, akala ko may, may mainit na tubig. Wala pala. Number 4, mga toilet na parang galing sa hinaharap. Kung may isang bagay na siguradong maalala mo pagkatapos mong bumisita sa Japan, ito ang kanilang toilet. Dito sa Japan, maraming banyo ang may heated seats. Kapag taglamig at malamig ang panahon, sobrang sarap umupo. May bidet functions din na pwede mong kontrolin. May iba't ibang pressure settings, may warm air dryer at minsan may sound effects pa para sa privacy. Ang mas nakakagulat, kahit sa mga public restrooms, train stations, or convenience stores, madalas napakalinis. Top 3 convenience stores na talagang convenient. Dito sa Japan convenience stores, pwede kang magbayad ng bills, mag-withdraw ng pera, mag-print ng documents, magpadala ng packages, bumili ng concert tickets, at syempre kumain ng mga surprisingly masasarap na pagkain. Maraming office workers ang bumili ng lunch dito araw-araw. At kahit madaling araw, makakahanap ka ng maayos at preskong pagkain. Para itong mini supermarket, mini bank at mini restaurant sa isang lugar. Top 2
tahimik na train kahit punong-puno. Isa sa pinakamalaking culture shock para sa maraming Pilipino ang katahimikan sa train. Sa Pilipinas, normal lang ang may kakwentuhan, may tumatawag sa cellphone o may nanonood ng video. Sa Japan, kahit punong-puno ang train, kadalasan tahimik. Maraming pasahero ang natutulog, nagbabasa o gumagamit ng cellphone nang walang malakas na tunog. May kultura rito ng pagrespeto sa personal space ng ibang tao. Hindi ibig sabihin na bawal magsalita, pero karaniwan mahina lang ang boses. Kaya kapag sumakay ka sa rush hour, minsan parang library sa sobrang tahimik. 次は北大宮。北大宮です。The next station is 北大宮 TD2。 Bago tayo pumunta sa top 1, isisingit ko lang to. Meron din silang locker na pwede mong iwanan ang mga baggage para di ka mahirapan sa galaan. Pero may bayad, depende sa laki. Finally, may top 1. Nawawalang bagay na bumabalik sa may-ari. Kapag may nawala ka gamit sa Japan, malaki ang posibilidad na maibalik ito sa'yo. Cellphone, wallet, bag, payong, kahit pera. Maraming tao ang nagsosurrender ng mga nakitang gamit sa police box o lost and found. Siyempre, hindi ibig sabihin na walang krimen sa Japan. Pero ang kultura ng katapatan at pagsunod sa batas ay malakas pa rin. Para sa maraming bumibisita, isa ito sa mga bagay na talagang kahanga-hanga. So ayun guys, yung 5 bagay na halos wala o bihira mangyari sa Pilipinas. Pero tandaan, bawat bansa ay may sariling kultura at sariling lakas. Hindi ito tungkol sa kung alin ang mas maganda. Masaya lang makita kung paano naiiba ang pamumuhay sa ibang bahagi ng mundo. Guys, kung gusto nyo ng part 2 tungkol sa mga mas kakaibang bagay sa Japan na hindi alam ng karamihan, i-comment nyo down below. Guys, kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe. Salamat sa panonood. Ingat at God bless.